Sino po yung kaninong version yan? Yung sa version po ng leadership kay Speaker Boji D. Well, medyo sorry po kasi yung kanyang parang ano ho kasi yun parang well anyway, sir, ito ho ang sinasabi ng COMELEC Maricel, masakit sa batok ba? Oo. Ganito po ang sinasabi Kong Adjong ng COMELEC. Kasi po, kung yan po ang ating susundin, para din po sa Senado, the same version kung sakasakali, baka daw po pwede na klaruhin na po mismo laman ng batas at hindi ipaubaya sa COMELEC yung IRR nito na baka doon magkaroon ng teknikalidad. Halimbawa po, dito sa panukalang ito, very very important one national, one local. So assuming po, settled yung pamilya sa iisang national. Pero sa local po, diyan baka magkatalo. Ang sinasabi po dito, halimbawa po sa panukalang ito, ang binabanggit po dito, kapag po yung mga kandidato ay naghain, bagamat hindi sabay-sabay o iba-ibang lugar, pero ang sinasabi, isa lang sa lokal. May naghain po ng gobernador sa lalawigan na ito. May naghain po ng mayor sa kabila pong lungsod, sa kabilang region. May naghain din po ng vice mayor, etc. Ang tanong dito, sino ang magiging qualified doon sa mga naghain? Ang sabi po sa panukala, yun daw pong una na makapaghahain. Malaki pong debate yun. So ang sinasabi po ng iba, dapat ma-resolve na kaagad yan. Sino po ang magsasabi sa COMELEC na, hindi, nauna si Maricel kaysa sa akin. Sasabihin ko naman, nauna ako dito sa probinsya ko Yung pong ganong klase po ng confusion ba, inyo na po naiisip, Congressman Adjong? Actually, kaya nga po sinasabi ko sa Manong Ted, talagang isa ito sa medyo challenging na diskusyon. Dahil hindi lang ho yan yung example nyo. Meron din pong cases na kung saan ay magkalaban mismo yung magkapatid. Correct. So, sino pong magsasabi niyaan? Actually, yan po yung talaga yung dapat natin mabigyan solusyon. Kaya nga po tayo, minarapat po natin na mag-public consultation dahil titingnan po natin kung paano acceptance ng tao. Hindi lang po yung sa legal na teknikalidad kung paano ito implement ng COMELEC, pero yung actual na magiging reception ng taong bayan. Kayo, Congressman, ano ang kaisipan po? How do you solve that conundrum? Kapag po na magkaaway yung magkapatid, gustong parehong tumakbong gobernador, hindi pa dito pinag-uusapan yung equity of the incumbent, may ganun ho ba tayo? Ano pong naisip niyo pong cure doon o solution sa ganung sitwasyon? Kaya nga po sinasabi ng COMELEC, ano ba talaga ito? Disqualification case ba ito o cancellation of their certificate of candidacy? Kasi kung disqualification yan, mahirap mong maging basis kung sinong nauna, kung disqualification. Kasi halimbawa, hindi naman sila incumbent, no? Sino ba yung kakanselahin mo dyan? Kung pareho silang magkalaban sila. So mahirap po talaga na diskusyon yan. Definitely, it will probably reach the Supreme Court kung mag-decide ng COMELEC na isang party over the other. Kung cancellation naman po, mas madali para daw sa COMELEC. Pero ang sa akin ng Sir Ed is that kung magkalaban po yung magkapatid, ang ini-issue naman dito is yung holding simultaneously of the position by one within the second degree or fourth degree civil consanguinity. Kung isa lang naman ang mananalo sa kanila, wala para sa akin, wala namang problema. There's no violation if ever there will be a civil degree of prohibition either second degree or fourth degree. Pero ang issue talaga dyan is whether it would be a disqualification case or cancellation of candidacy. So that's a different take, pagdating po sa when you ask COMELEC about this issue. Opo. Pero ang sabi po Congressman Adjong, pwede bang relevant to your consultation now dito po sa mga detalyeng ito, may bumubuo na ng IRR nito ngayon pa lang? Meron na kayong technical working group? Pwede bang ngayon po kasama ninyo? Meron na daw pong technical working group na bubuo na ng mga posibleng solusyon dito ho sa confusion ng pinag-uusapan natin para pag nakabuo na ho kayo ng inyong pong bill, yung pong detalye nito maisama na doon sa mismong bill na sa ganun po hindi ho maipaubaya sa COMELEC ang detalye ng IRR kasi sabi nga nila masakit sa ulo yan at saka pag kami ang gumawa niyan baka lumapit na naman sa Supreme Court at questionin na binago na namin yung provision ng batas, Congressman. Tama po. Actually, while we are holding the public consultation and committee hearing, meron po talaga tayong team dyan na secretariat na bumubuo ng possible na reconciliation nung 24 bills na ito, including the inputs, including of course yung positions po ng COMELEC pagdating sa implementation and
ng magiging batas na po ito. So, while we're holding the discussion, holding the Opo. public consultation, ay meron na po. Hindi Okay. lang ho natin maibigay sa ngayon dahil we're still on the process of accepting positions from different from stakeholders. Opo, opo. Sige po. Congressman, yung equity of the incumbent thing, yung dictum na iyon, paano po kung dalawang magkapatid na senador, halimbawa, yung isa po ay incumbent, then may re-electionista? Hindi po ba? And then kapag po incumbent na yung gobernador or yung congressman, and then here comes another family member na sakop ng second degree, sa inyo po bang panukala, ikaklaro na po ninyo yun na meron pong equity of the incumbent ika nga, na yung incumbent talaga ang pagbibigyan mo muna dito, kahit na sino pa dyan, oo, na sinong kapatid pa o tatay, hindi mo pa pwedeng istorbohin kasi hahayaan mo lang siya na siya ang tumakbo. Kasi nga, hindi ba siya yung nakaupo? Paano po kaya? Well, ang nakiisip ko dyan na Manong Ted, no? Hindi lang mo dapat natin pag-usapan yung fixed term ng opisina. We are actually dealing with the actual tenure of the occupant of the office, no? So sa sa 1987 Constitution naman, meron namang ano diyan meron namang sinasabing nasa yung actual tenure doon sa transitional provision ng Constitution. Remember no po nung unang nag-elect po tayo ng senador, 24 po 'yan. Yung 12 na positions na elect ay nag-serve sila for 3 years. Oo. And then yung first 12 na half, nag-serve sila ng 6 years. So may transition po yan. So naiisip ko rin po, Sir Ted, of course, we also have to take into consideration yung actual occupancy ng ating mga butihing senador, may magkakapatid po dyan. Ang naisip ko is hindi po siya implementation ng abdraft should this becomes a law. Hindi po sa atin ang implementation. There has also to be it's a transitional provisions in the law so that hindi naman ho natin ma-disenfranchise yung bumoto sa kanila nung nakarang eleksyon. So, titingnan po natin paano po yung mekanismo nun so that until we reaches the point where full implementation po yung kung ano man yung degree of civil consanguinity and affinity, yung gusto nating may lagay dyan po sa anti-political dynasty bill, law po natin, should this becomes a law. May transition period yung implementation. Para sa akin po, that's the only way we can actually avoid disenfranchisement of the voters who chose them to be unelected members of the Senate. Opo. And then, ako naman, that I find it quite reasonable din naman, kung sakasakali nga yung inyong argumento na hindi ito abrupt. Opo, may transition period. Anyway, may tanong ka pa, Maricel? Hindi, panghuli na lang, Manong Ted. Ano yung assurance na papapasa to? Parang lahat ng mga politiko at legislators kasama sa political dynasty sa Pilipinas. Well, unang-una, what I can tell you, Ma'am Masi, it's part of the LEDA priority at sinusulong na po ito ng liderato ng Senado at saka House of Representatives. Simultaneous po, nag-hold po tayo ng public consultation with the Senate talaga nakikita na po natin 24 versions in the House of Representatives interesado na mapag-usapan itong batas na ito. What I can tell you, Ma'am Masi, is as far as the leadership is concerned, they want to have this passed in the House of Representatives before the break. Yun po yung timeline na binigay po ng leadership ng House of Representatives. Okay. Yes. Congressman Adjong, kailan po ang, kasi sabi po ni Presidente, June di po ba? Kumbaga, pag sona niya, parang maaari na ho itong i-anunsyo. So, ang timetable po ninyo, more or less po, after the Lenten break, ang inyo pong talagang thorough discussion dito, paano po? Well, sa ngayon, ang timeline po natin is sa next month, no? Ay may hain na po natin ito sa plenaryo para pagdebatihan po natin ito. Depende po yan kung sino po yung interesadong mag-participate in the debate. But what I can tell you ngayon, Manong Ted, is that the leadership wants to have this done before the break, no? This March. Ang alam ko pong break natin is on March 18, hindi po ako nagkakamali. Okay. But as to the number of members who were willing to participate or ask questions, and definitely there will be lengthy debate on the subject matter. Yun po hindi natin alam kung paano po yung run through ng debate na itong batas na ito. I'm just giving you po the timeline of what the leadership wants to have. Sige, yung pong combo legislation nito, yung amendment sa automated election system po natin, sa Omnibus Election Code natin, and then yung pong party financing and the party list law amendment din para
sabay-sabay na po ito. Pero baka masakit na ulo nyo rito. Ang dami nito. Sorry ha, Congressman. Kayo chairman itong committee na ito. O kaya nga, Opo. sige lang. So paano po ito, Congressman? Kasi sabi nga po ninyo, hindi lang ito isa. Dapat ito may kasabay siya na para mailatag na po at ma-fine tune ng lahat. Paano, Congressman? Well, unang-una, ang ato pong gagawin is after po natin itong anti-political dynasty, isusunod na po natin. Kasi ito pong anti-political dynasty, mabigat na po ito on its own. So isusunod na po natin para hindi po magkaroon ng confusion ng ating taong bayan. Minarapat po natin na unahin natin i-discuss itong anti-political dynasty. Pagkatapos na po natin ito, within this year, kasi pangalawa po sa letter priority naman po itong party list reform bill. No? So isusunod na po natin yan and papareview na po rin natin yung Omnibus Election Code para kung makikita po natin na po pwede naman doon sa review and amendment sa Omnibus Election Code ay hindi na natin gagawin yung piecemeal approach, no? Kung kaya naman ng amendment doon sa Omnibus Election Code is mas magandang doon na lang natin himahin, no? Rather than piecemeal yung gagawin natin. Para at least mas comprehensive yung approach natin, mas connected lahat yung mga gusto nating amendments na hindi magkakaroon ng in the long run overlapping, no? Ika nga. So mas gusto ko 'yon na i-review na lang natin. But definitely the party list reform bill will take on after we're done with the anti-political dynasty. Apo, ilan pa po ang inyo pong consultation na gagawin sa mga lugar, Congressman? Ay Manong Ted, Luzon, Visayas and Mindanao. So we're done with Cavite. Nakaschedule naman po tayo sa Cebu on the 19th, no? First day nga po ng Ramadan namin yan. Kaya sabi ko, sana makayanan natin kasi walang kain yan walang tulog. And then on the 20th, the following day, we will be holding the Mindanao consultation in Cagayan de Oro. Okay, sige po. So makikibalita kami ni Maricel, dito po sa napaka-komplikado pero napaka-importanteng panukala po para po sa ating reforma na inaasahan sa ating governance. Salamat po, mabuhay po, Congressman Adjong. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, Ma'am.